Magandang araw sa'yo. Salamat sa pag-share mo nitong mga materyales. Ang binigay mo sa amin parang sinasagot niya yung isang malaking tanong sa pananampalatayang Kristiyano, no? Oo. Yung tanong na, okay, napatawad ka na sa kasalanan. So, ano na ngayon? Tapos na ba? Ang misyon natin ngayon ay himayin yung buong proseso na yon. Eksakto. Mula sa pagpapatawad hanggang dun sa tinatawag na panghuling paghuhukom. At ang ganda ng umpisa ng mga materyales mo kasi binabago niya agad yung common na ideya, di ba? Yung ideya na ang kaligtasan ay parang one-time transaction lang. Yung parang nagdasal ka lang minsan tapos okay na, sealed na. Oo, yun. Ang sabi dito, hindi raw ganon. Ang pagpapatawad, yun daw yung starting line. Hindi yung finish line. Hindi. Simula pa lang yan ng isang mahabang takbuhan. Isang marathon, hindi sprint. Okay, gusto ko yan. So, para maintindihan natin yung buong journey, siguro kailangan nating balikan yung pinakasimula. Sige. Ano ba yung problema na sinusubukan nating solusyonan dito? Ano ba ang kasalanan at bakit siya ganong kalaking deal? Sa pinakasimpleng paliwanag dito sa source, ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos. Simple. Pero yung kabayaran nito, Kamatayan. oo, kamatayan. Pero hindi lang yung pagtigil ng tibok ng puso. Yung pinaka-core, yung pinakabuod ng kamatayan dito ay ang pagiging hiwalay at itinakwil ng Diyos. Yung pala yung pinakamabigat. Iyon ang pinakamabigat na epekto. Yung pagbabalik ng katawan sa alabok, yung sumpa sa lupa, parang mga simptomas lang yan ng pangunahing problema. Na kung alin ay yung espiritual na pagkakahiwalay. Grabe, ang bigat pala. Kung ganun kalaki ang problema, gaano naman kalaki yung solusyon? Dito na ngayon pumapasok yung dugo ni Jesus bilang pambayad sala. So, pag tinanggap yan ng isang tao at napatawad na siya, doon may nangyayaring malaking pagbabago. Okay, ano yun? Ipinagkakaloob sa kanya ang banal na espiritu. At itong espiritu, hindi lang siya basta inspirasyon, no? Hindi lang siya basta good feeling. Oo, hindi. Siya yung nagiging, kumbaga, bagong operating system ng tao. Bagong operating system. Sige nga, paano yung gumagana? Anong mga bagong apps ang nai-install, kumbaga? Magandang analogy yan. Basically, may tatlong pangunahing function. Una, binibigyan kanya ng kapangyarihan na labanan ng kasalanan. So hindi ka na alipin nun. Hindi na. Ikalawa, nagkakaroon ka ng kakayahan at pagnais na sundin yung utos ng Diyos mula sa puso. Hindi lang pakitang tao. At yung pangatlo? At ikatlo, at ito yung pinakamahalaga para sa future mo, nagsisilbi siyang garantiya. Garantiya? Paano yun? Parang down payment? Eksakto. Yun mismo yung salita, isang down payment para sa pagkabuhay na mag-uli. Tinitiyak nito na yung katawang lupa mo balang araw, papalitan. Ng ano? Papalitan ng isang katawang espiritual. Yung katawan na hindi na nasisira, hindi nagkakasakit, at handa na para sa buhay na walang hanggan. Okay, malinaw sa akin yung simula. May problema, which is kasalanan, may solusyon, yung pagpapatawad, at may kasamang power up, yung banal na espiritu. Tama. Pero teka, dito nagiging super interesting para sa akin. Kasi sinasabi dito na kahit may espiritu ka na, hindi pa pala tapos ang laban. Nananatili pa rin daw yung sumpa sa katawan at pagnanasa ng laman. At dyan mismo, dyan mo makikita yung tensyon, yung araw-araw na pakikibaka ng isang mananampalataya. Okay. May hilig pa rin yan sa kasalanan. Ang nangyari lang, may bago ng boses sa loob mo, yung banal na espiritu na nagsasabing, uy, huwag dyan, dito tayo. So, parang may dalawang asong naglalaban sa loob mo at kung sino yung pinapakain mo, yun ang mananalo. May choice ka pa rin. Iyan ang diin dito. Hindi inaalis ng Diyos ang iyong malayang kalooban, your free will. Okay. Pwede mong piliing palungkutin yung banal na spirito, pwede mong baliwalain yung gabay niya at piliin pa rin yung kasakiman o yung mga gawa ng laman. At may konsekwensya yun. May malinaw na babala. Kung patuloy at sadya mong pipiliin yung landas ng kasalana, ang espiritu ay posibleng umalis. Hindi kanya pipilitin. Teka. Parang ang labo nito para sa akin, ibig sabihin, kahit nasa iyo na ang banal na espiritu, yung garantiya na sinasabi mo kanina, Oo. pwede ka pa rin bumagsak? Akala ko ba pag andyan na safe ka na? Paano ipinapaliwanag yung ganong kalaking posibilidad ng pagkakabigo? Iyan mismo. Iyan ang isa sa mga pinaka-controversial at pinakamabigat na punto rito.
Inilalarawan nito yung isang tao na dumaan na sa lahat ng proseso. Ano yung mga yon? Minsang naliwanagan, nakalasap ng kaloob ng langit, at naging kabahagi ng banal na espiritu. Pero sa kabila ng lahat ng yan, posible pa ring tumalikod. At hindi lang ito basta pagkakamali, di ba? Parang may pagkakaiba yung, alam mo yun, nadulas ka lang kumpara sa sinadyang pagtalikod. Napakalaking pagkakaiba. Ang tinutukoy dito ay yung sadyang pagtalikod matapos mong malaman at maranasan yung katotohanan. Yung alam mo ng mali pero tinuloy mo pa rin. Oo, ng buong puso. At ang sabi dito, ang ganitong kalagayan ay napakaseryoso na halos imposible ng pagsisisi. Wow, ang bigat nun. Pero bakit halos imposible? Parang ang hopeless naman. May paliwanag ba kung bakit nagiging ganun katindi yung desisyon na yon? What's fascinating here is yung logic sa likod niyan. Hindi sa ayaw ka ng patawarin ng Diyos. Hindi yun yung punto. So ano? Ang punto ay, yung taong umabot sa ganoong level ng pagtalikod, tumigas na ng husto yung puso. Itinatakwil na niya mismo yung tanging lunas. Yung dugo ni Jesus at yung espiritu. Eksakto. Parang may sakit ka, pero sinasadya mong itinatapon yung gamot. Paano ka gagaling kung mismong lunas ay ayaw mo na? Yun yung nagpapahirap sa pagsisisi. Okay, gets ko na. Kung may posibleng malaglag at may mananatili, paano malalaman sa huli kung sino yung tunay na nakatapos ng marathon? May final exams. Final exams, talaga? Oo. Dito ngayon ipinapasok yung ideya ng isang ultimate cosmic level na paglilitis, yung tinatawag nilang paghuhukom sa dakilang puting trono. Great White Throne Judgment. Yun nga. Isipin mo ito bilang final graduation at award ceremony kung saan lahat ng record ilalabas. Pag-usapan natin yung mga record na yan. Kasi kanina, ang linaw na ang pagpapatawad ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa. Tama? Pero ngayon, sa paghuhukom, ang basehan daw ay yung mga aklat kung saan nakasulat ang lahat ng gawa ng tao. Paano nangyari yun? Hindi ba't magkasalungat yun? Ito yung puntong madalas nagiging sanhi ng kalituhan. Pero nililinaw yan dito sa isang napakagandang paraan. Sige, paano? Isipin mo ang pananampalataya bilang isang puno. Ang kaligtasan mo ay dahil sa puno, hindi sa bunga. Pero kung sino ang puno ay tunay at buhay, imposible itong hindi magbunga. So yung mga gawa, yung bunga, yun yung ebidensya na buhay at totoo yung puno in the first place. So hindi yung bunga ang nagligtas sa'yo, pero yung kawalan ng bunga ay patunay na... Eksakto, napatay pala yung puno. Yan mismo ang punto. Yung aklat ng gawa ay hindi listahan para malaman kung sino ang nakascore ng sapat na puntos. Ebidensya lang sila. Sila yung ebidensya na nagpapatunay kung yung pananampalataya mo ay totoo o peke. At may isa pang aklat, yung aklat ng buhay. Okay. At ang nakakagulat na detalye dito, posible raw na mabura ang pangalan ng isang tao mula sa aklat na yon. Grabe. Kung yung ebidensya ng buhay niya ay nagpapatunay na tinalikuran na niya ang pananampalataya. Nakakakaba naman yan. Lalo na't sinasabi dito na itong paghuhukom. Hindi to pribado. Hindi to usapan sa isang maliit na kwarto sa pagitan mo lang at ng Diyos. Hindi talaga. Pampublikong paglilitis ito. Sa harap ng buong sansinukob. Lahat ng salita, lahat ng gawa, lahat ng sekretong motibo. Ilalantad lahat. Ilalantad. Ang purpose nito ay hindi para malaman pa lang ng Diyos yung totoo, kasi alam na niya yon. So para saan? Ang layunin ay para ang lahat ng nilikha, mga anghel, mga tao, ay makita at maunawaan ang kanyang katarungan. Para sa huli, walang makakapagsabi na, uy, hindi yan patas. Okay, so sa dulo ng marathon, lahat haharap sa paghuhukom. Malinaw yan. Pero may isa pang layer dito na talagang kumuha ng atensyon ko. Ano yun? Parang may levels pala yung mga mananalo. May tinatawag na unang bunga o first fruits at meron ding mga bunga o fruits. Oo. So, lahat ba na makakarating sa finish line, pare-pareho lang ang premyo? Isa yung mahalagang tanong tungkol sa gantimpala at papel sa kabilang buhay, at ang sagot dito ay hindi. Hindi pare-pareho.
Hindi, may pagkakaiba. Pero pansamantala lang, yung unang bunga ay isang napaka-espesyal na grupo. Sino sila? Sila yung mga saksing martyr, sila yung mga taong hindi lang nabuhay para sa pananampalataya nila, kundi literal na namatay para dito. At bakit sila may espesyal na katayuan? Dahil sa ultimate sacrifice na yun. Oo. Kasi yung pagkamartir nila, yun yung nagsilbing pinakamatibay na patunay, yung pinakamalakas na testimonya sa katotohanan ng mga utos ng Diyos. Kaya may special na karangalan. Meron. Sila yung kasama sa unang pagkabuhay na mag-uli na mauuna sa lahat at ang gantimpala nila ay mamahala kasama ni Kristo sa isang libong taong kaharian. Paano naman yung pangalawang grupo, yung mga bunga? Sino sila? Sila yung lahat ng iba pang mga banal. Sila yung mga nanalo rin sa pakikibaka laban sa kasalanan, pinanatili yung pananampalataya nila hanggang wakas. Pero hindi namatay bilang martir. Eksakto, hindi sila dumanas ng kamatayan bilang martir. Sila ay mananatiling natutulog o patay hanggang matapos yung 1,000 taon. Tapos, Pagkatapos noon, bubuhayin silang lahat para harapin yung Great White Throne Judgment. so pareho silang ligtas sa huli. Pero yung mga martir, may VIP access at special role for 1,000 years. Ganon. Ganun nga, tapos yung iba maghihintay muna. Yung kaligtasan nila ng mga bunga, doon makukonfirma sa pangkalahatang paghuhukom. At pag napatunayang tapat, tatanggapin din nila yung buhay na walang hanggan. Tatanggap din. Ngayon, at ito ang mahalagang detalye, pagkatapos ng 1,000 taon at ng huling paghuhukom, mawawala na yung pagkakaibang yon sa katayuan. So pansamantala lang pala yung VIP status. Sa huli, magiging pantay-pantay din ang lahat. Tama. Pagkatapos ng lahat ng yon, lahat ng mga banal martirman o hindi, mamumuhay ng magkakasama at pantay-pantay magpapakailanman. So, what does this all mean? Kung titipunin natin lahat ng ito, ang kabuang larawan na ipinipinta nitong mga materyales mo ay ito. Sige. Ang pagpapatawad sa kasalanan ay yung gateway, yung panimulang punto. Isang napakalaking biyaya, pero simula pa lang. Ang kaligtasan mismo ay isang mahabang paglalakbay. Isang marathon. Oo, isang marathon na kailangan mong tapusin at hindi garantisadong lahat ng magsisimula ay makakatapos. At hindi ito basta paglalakbay na naghihintay ka lang, no? Ito ay isang aktibong paglalakbay, isang pananampalatayang buhay gumagalaw. Napatutunayan sa araw-araw na mga desisyon, sa pagpili na sundin yung espiritu at labanan yung kasalanan. At sa huli, lahat ng desisyong yan. Malaki man o maliit. Oo, malaki man o maliit, ilalabas at susuriin sa isang pampublikong paghuhukom. Walang maitatago. At iyan ang iiwan naming kaisipan para sa'yo. Binabanggit dito na ang paghukom ay pampubliko, hindi para sa Diyos, kundi para maintindihan ng lahat ng nilikha yung kanyang katarungan. Oo. Pag-isipan mo ito. Ano ang ipinapahiwatig nito tungkol sa konsepto natin ng hustisya? Na para ba itong maging tunay na makatarungan, kailangan itong masaksahan at maunawaan, hindi lang ng hukom, kundi ng buong komunidad na apektado nito. Na ang tunay na katarungan Ay nangangailangan ng ganap na transparency.